Bumagsak ang kulog kasabay ng mahinang pag-ubo ng bata. Kasunod nito ang isa pang kidlat na nagpaliwanag sa buong maliit na silid. At sa isang saglit na yon, kitang-kita ni Rafael ang mukha ng kanyang anak. Namumula ito, basa ng pawis, at ang mga matay pikit na tila may iniindang sakit. Niyakap niya si Isabela, ang anak na nag-aapoy sa lagnat. Tatay. Ungol ng bata sa kanyang dibdib. Shh! Nandito lang si tatay, anak. Mawawala rin yan. Bulong ni Rafael, kahit ang sarili niyang puso ay kinakabahan. Kanina pa mataas ang lagnat ni Isabela. Hindi na ito bumababa kahit pinunasan na niya ng maligamgam na tubig. Kailangan na niya itong dalhin sa ospital. Ngayon na. Pero ang isip niya ay lumipad sa talyer, sa nag-aabang na trabaho, at sa amo niyang si Sir Patrick na walang puso. Isang araw lang naliban ay katumbas na ng isang linggong kaltas sa sahod. At paano kung tanggalin siya? Paano na sila? Muling umubo si Isabela, mas malakas ngayon, at naramdaman ni Rafael ang panginginig ng munting katawan nito. Wala na siyang pagpipilian. Mabilis niyang isinuot ang isang lumang jacket, binalot ng makapal na kumot si Isabela, at walang alinlangan na lumabas sa rumaragasang ulan. Ang talyer ay maingay at amoy grasa. Nakita niya agad si Patrick Del Mundo, nakatayo na parang hari, habang pinagmamasdan ng mga mekanikong nagtatrabaho. Sir Patrick, tawag ni Rafael, basang-basa at humihingal. Lumingon ito, at ang mga mata nito'y agad na naging malamig nang makita siya. Anong ginagawa mo rito, Santos? Akala ko ba magtatrabaho ka? Kailangan ko lang po sanang magpaalam. Kailangan kong dalhin sa ospital ang anak ko, sir. Masama po talaga ang kalagayan niya. Pakiusap ni Rafael, pinipigilan ng panginginig ng boses. Tumawa si Patrick, isang tawang walang kagalakan. Problema mo na yan, Santos. Hindi ito ospital. Talyer ito. Kung aalis ka, huwag ka nang babalik. Nanigas si Rafael. Sir, parang awa niyo na po. Isang araw lang po. Ang sabi ko, umalis ka na. Sigaw ni Patrick at itinuro ang pinto. Sinisanti na kita. Para siyang binuhusan ng isang baldeng yelo. Ang mga salitang yon ay mas malamig pa kaysa sa ulan na tumatama sa kanyang balat. Wala siyang nagawa, kundi tumalikod, dala-dala ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Habang karga-karga si Isabela at tumatakbo sa gitna ng walang tigil na ulan, wala siyang ibang marinig, kundi ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang mahinang paghinga ng kanyang anak. Kapit lang, anak, bulong niya. Gagawa ni tatay ng paraan, palagi. Sa wakas, narating nila ang pampublikong ospital. Ang emergency room ay magulo at puno ng mga tao. Matapos ang mahabang paghihintay, sa wakas ay naipasok si Isabela sa isang ward. Pinayuhan siya ng doktor na kailangan nitong manatili para maobserbahan. Nangangahulugan iyon ng bayarin. Bayarin na wala siya. Napaupo siya sa isang upuang plastik sa labas ng ward na pasabunot sa kanyang buhok. Paano na? Saan siya kukuha ng pera? Wala na siyang trabaho. Habang nasa gitna ng kanyang pag-aalala, may napansin siyang matigas na bagay sa bulsa ng maliit na damit ni Isabela na dala niya. Kinuha niya ito. Isang locket. Ginto. Kumunot ang noo niya. Hindi ito sa kanila. Saan ito nanggaling? Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, may dalawang maliliit na larawan. Sa isang panig ay isang larawan ng isang magandang babae na hindi niya kilala. At sa kabilang panig, natigilan siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Isang sanggol na may mga matang kamukhang-kamukha ng mga mata ni Isabela. Isang pamilyar na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Ito ang unang beses na nakita niya ang locket na ito. Bumalik sa kanyang isipan ang gabing iyon, ang gabing natagpuan niya si Isabela sa gitna ng nasusunog na bodega. Sino ang babaeng ito? At bakit ang sanggol sa larawan
ay parang si Isabela. Napatayo siya. Hawak-hawak ang locket. Kailangan niyang malaman. Naglakad siya patungo sa administration office ng ospital. Naisip na baka may nakaiwan nito. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin ang isang babaeng papalabas mula sa opisina. Nagkabanggaan sila. "Sorry po, ma'am." Mabilis niyang sabi. Nahulog ang locket mula sa kanyang kamay. Gumawa ng isang maliit na kalansing sa sahig. Ngunit bago pa man niya ito mapulot, isang kamay na may eleganteng mga daliri ang naunang dumampot dito. Ang babae ay nakatayo na ngayon sa kanyang harapan. Nakasuot ito ng mamahaling damit at amoy pabango. Tumingin ito sa locket at pagkatapos ay tumingin sa kanya. Ang mga mata ng babae ay biglang nanlaki, puno ng pagkabigla, hindi makapaniwala at isang emosyon na hindi mawari ni Rafael. Para kay Helena Tavares, ang mga pasilyo ng ospital ay palaging may iisang amoy. Amoy ng kawalan. Ilang taon na ang lumipas, ngunit sariwa pa rin sa kanyang alaala ang amoy ng antiseptic na humahalo sa bigat ng kanyang pagluluksa. Kaya naman sa bawat pagbisita niya rito para sa mga charity event ng Tavares Group, palagi niyang isinusuot ang kanyang pinakamatigas na maskara, ang mukha ng isang CEO na walang panahon para sa emosyon. "Ma'am, nasa conference room na po sila para sa ceremonial turnover ng donasyon," bulong ng kanyang assistant na si Leo. Tumangulang si Helena, ang tingin ay diretso sa daan. Bawat hakbang niya ay may bigat at awtoridad. Bawat empleyado ng ospital na nakakasalubong sa kanila ay yumuyuko bilang paggalang. Para sa kanila, siya si Helena Tavares, ang reyna ng real estate. Ang hindi nila alam, sa loob-loob niya, siya ay isang lola na hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong makita ang kanyang apo. Palabas na sana sila ng administration office nang bigla, isang lalaki ang bumangga sa kanya. "Sorry po, ma'am," sabi ng lalaki. Ang boses ay puno ng pagmamadali. Hindi sana ito papansinin ni Helena, ngunit isang maliit na kalansing sa sahig ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang gintong locket ang gumulong malapit sa kanyang mga paa. At sa isang iglap, huminto ang mundo ni Helena. Bago pa man makakilos ang lalaki, mabilis siyang yumuko at dinampot ito. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang pamilyar na disenyo, isang maliit na araw na nakaukit sa gitna, ay tila isang kidlat na gumising sa lahat ng natutulog niyang alaala. Ito ang locket ng kanyang anak. Ang locket na ibinigay niya kay Sofia bago ito mawala. Nanginginig niyang itinaas ang kanyang tingin sa lalaki. Isa itong simpleng tao. Baka sa suot na damit ang kahirapan. May bahid ng pagod at pag-aalala ang mukha nito. "Saan mo ito nakuha?" tanong ni Helena. Ang boses niya ay biglang naging matigas at malamig. Isang pader na mabilis niyang itinayo upang itago ang nagwawalang damdamin sa kanyang dibdib. Nagulat ang lalaki sa kanyang tono. Sa anak ko po. Nasa bulsa po ng damit niya. Hindi ko nga po alam kung saan galing." "Anak?" Ang salitang yon ay parang isang punyal na bumaon sa puso ni Helena. "Nasaan ang anak mo?" Itinuro ng lalaki ang isang pinto sa dulo ng pasilyo. "Nasa ward po siya. Mataas po ang lagnat." Hindi na nag-isip si Helena. Naglakad siya patungo sa direksyong itinuro ng lalaki. Hawak ng mahigpit ang locket. Bawat hakbang niya ay isang suntok ng pag-asa at takot. Sumunod lang sa kanya ang lalaki, litong-lito. "Helena, ma'am," tawag ni Leo. Ngunit hindi niya ito pinansin. Tumigil siya sa harap ng salamin ng ward at hinanap ng kanyang mga mata ang bata. At doon, nakita niya ito. Isang batang babae na mahimbing na natutulog. Ang isang kamay ay may nakakabit na dextrose. Huminto ang paghinga ni Helena. Ang hugis ng muka, ang maliliit na pilikmata, ang ilong. Para niyang nakikita ang isang multo. Isang multo mula sa kanyang nakaraan.
Para niyang tinitingnan ang isang lumang litrato ni Sofia noong ito ay bata pa. Biglang bumalik ang isang alaala. Si Sofia, 5 taong gulang, tumatawa habang tumatakbo sa kanilang hardin. Ang buhok nito ay sumasayaw sa hangin. Parehong-pareho. Ano ang pangalan niya? Tanong ni Helena. Hindi inaalis ang tingin sa bata. Isabela po. Sagot ng lalaki sa likod niya. Isabela. Dahan-dahan siyang lumingon sa lalaki. Ang kaninang pagkabigla sa kanyang muka ay napalitan na ng isang matalim na pagdududa. Paanong nangyari ito? Paanong ang laket ng kanyang namatay na anak ay napunta sa isang estranghero? At paanong ang batang ito ay kamukhang-kamukha ng kanyang pamilya? Hindi ito maaari. Isa itong malupit na biro ng tadhana. O baka naman isa itong panloloko. Tumalikod siya. Ang maskara ng CEO ay mas matibay na ngayon. Ang init ng pag-asa na naramdaman niya kanina ay naging yelo. Ma'am? Tanong ng lalaki. Nag-aalangan. Hindi siya sumagot. Naglakad siya palayo. Nang walang lingon-likod, ang laket ay nakakuyom sa kanyang palad. Naramdaman niya ang malamig na metal sa kanyang balat. Isang paalala ng sakit at ng isang bagong misteryo. Pagdating sa kanyang sasakyan, isinara niya ang pinto at sumandal. Sa wakas, pinakawalan niya ang hiningang kanina pa niya pinipigilan. Tinitigan niya ang locket. Pag-asa. Panganib. 2 salita ang naglalaban sa kanyang isip. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Leo. Leo, sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Kanselahin mo lahat ng meeting ko ngayong hapon. Masusunod po, ma'am. At isa pa, dagdag ni Helena, ang mga mata niya ay nakatitig sa bintana ng ospital kung saan naroon ang bata. Imbestigahan mo ang lalaking iyon at ang batang kasama niya. Alamin mo ang lahat. Iniwan ni Rafael ang ospital na may bigat sa dibdib at gulo sa isipan. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang mga basang kalsada ng Quezon City ay sumasalamin sa kulay abong langit na tila nakikidalamhati sa kanya. Sa bawat hakbang niya pauwi sa kanilang maliit na barong-barong, pakiramdam niya ay lalong bumibigat ang kanyang mga paa. Ang babae kanina. Si Helena Tateveres, ang paraan ng pagtingin nito sa laket, ang paraan ng pagtingin nito sa kanya at kay Isabela. May kung anong kaba siyang naramdaman. Isang takot na hindi niya maipaliwanag. Pagdating niya sa kanilang eskinita, sinalubong siya ng mga tinging nagtatanong. Mula sa mga kapitbahay, nakita niya si Aling Nena sa kanyang maliit na tindahan. Rafael, kumusta ang bata? Tanong nito. Nasa ospital pa po, Aling Nena. Kailangan daw bantayan. Sagot niya, pilit nang ngumingiti. Baka po pwede sanang makahiram muna, kahit pambili lang ng gamot. Napakamot sa ulo si Aling Nena. Ang mukha ay nagpapakita ng awa. Naku iho, pasensya ka na. Kipit din kami ngayon. Alam mo na. Tumango si Rafael. Sige po, salamat na lang po. Iyon ang buhay sa lugar nila. Lahat ay gustong tumulong, pero lahat ay may sariling bigas na binabantayan. Pagpasok niya sa kanilang silid, ang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang katahimikang dati ay napupuno ng halakhak ni Isabela. Nakita niya ang maliit nitong tsinelas sa tabi ng pinto. Dinampot niya ito. Napakaliit. Sa kanyang magaspang na palad. Hindi siya pwedeng sumuko. Isinara niya ang pinto at nagtungo sa isang maliit na baul sa sulok. Ang tanging yaman na naiwan sa kanya ng yumaong asawa. Binuksan niya ito. Amoy ng lumang papel at damit ang sumalubong sa kanya. Nandoon ang kanilang litrato noong kasal nila ni Maria. Nandoon ang unang drawing ni Isabela para sa kanya. Isang malaking araw at 2 taong magkahawak kamay, ngunit wala siyang makitang kahit anong bagay na magbibigay linaw tungkol sa laket, hanggang sa nahawakan niya ang isang kumot na nakatupi sa ilalim.
Isang maliit na kumot na may burda ng mga bulaklak, ang kumot na bumabalot kay Isabela noong gabing iyon. At bigla, bumalik ang lahat. Ang alaala ay kasing lakas ng kulog at kidlat. Gabi. Isang malakas na bagyo, katulad ng kanina. Papauwi siya galing sa trabaho, basang-basa, nang makita niya ang apoy. Isang malaking apoy na lumalamon sa isang abandonadong bodega sa dulo ng kanilang lugar. Maraming tao ang nakatayo sa malayo, sumisigaw, pero walang nangangahas lumapit. Pero may narinig si Rafael. Sa gitna ng ugong ng apoy at sigawan ng mga tao, may narinig siyang isang maliit na iyak. Isang iyak ng sanggol. Hindi na siya nag-isip. Tinakpan niya ng basang panyo ang kanyang ilong at bibig at sumuong sa nagngangalit na apoy. Mainit. Nakakapasong hangin. Ang mga kahoy ay bumabagsak sa paligid niya. Sinundan niya ang iyak. At doon, sa isang sulok na hindi pa gaanong naaabot ng apoy, nakita niya ang isang sanggol. Nakabalot sa kumot na ito, umiiyak ng malakas. Sa tabi nito ay isang babaeng nakahandusay, walang malay. Sinubukan niyang gisingin ang babae. Tinapik niya ang pisngi nito. Miss! Miss! Gising! Ngunit hindi ito gumalaw. Hinawakan niya ang pulso nito. Wala siyang maramdamang tibok. Ang usok ay makapal at halos hindi na siya makahinga. Wala na siyang panahon. Binuhat niya ang sanggol, niyakap ng mahigpit at tumakbo palabas. Pagkalabas niya, isang malaking bahagi ng bubong ang gumuho sa lugar kung nasaan sila kanina. Dumating ang mga bumbero at pulis. Idineklarang aksidente ang sunog. Ang katawan ng babae ay hindi na nakilala. Walang naghahanap. Walang umangkin sa sanggol. Para sa kanya at kay Maria, na noon ay matagal nang naghahangad ng anak, isa itong milagro. Isang anghel na ipinadala ng langit. Pinangalanan nila siyang Isabela. Bumalik si Rafael sa kasalukuyan, hawak-hawak ang luma at medyo sunog na kumot. Pawis na pawis siya. Ang gabing iyon ang nagbigay sa kanya ng pinakamahalagang regalo sa kanyang buhay. Ang lakit ay hindi galing sa kanya. Galing ito sa tunay nitong pamilya. Isang pamilyang kinabibilangan ng babaeng nasa ospital. Naramdaman ni Rafael ang isang panibagong determinasyon. Hindi na ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa katotohanan. Ano man ang mangyari, poprotektahan niya si Isabela. Biglang tumunog ang kanyang luma at gasgas na cellphone. Isang numerong hindi rehistrado. Nag-aalangan man. Sinagot niya ito. Hello? Isang malamig at profesional na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Hindi ito ang boses ng babae kanina. Boses ito ng isang lalaki. Mr. Rafael Santos? Sino to? Tanong ni Rafael. My name is Leo. Tumatawag ako para kay Miss Helena Tavares, sabi ng boses. Nais niya sanang pag-usapan ang tungkol sa anak ninyo at sa lakit na dala niya. Nakatayo si Helena sa harap ng malaking bintanang salamin ng kanyang opisina sa pinakatuktok ng Tavares Tower. Mula rito, tanaw niya ang buong syudad, isang kaharian ng semento at bakal na para bang kaya niyang hawakan sa kanyang palad. Ngunit sa sandaling ito, ang atensyon niya ay nasa isang maliit na bagay na nakapatong sa kanyang mesa. Ang gintong locket. Kagabi, hindi siya nakatulog. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang mukha ng batang si Isabela. Ang pagkakahawig nito kay Sofia ay hindi isang ordinaryong pagkakataon. Imposible. Ma'am, pumasok si Leo sa opisina. May dalang folder. Ito na po ang initial background check kay Rafael Santos. Inilapag ni Leo ang folder sa mesa. Binuksan ito ni Helena. Malinis. Walang criminal record. Walang anumang masamang ulat mula sa mga dati niyang pinagtrabahuan, maliban sa biglaan niyang pagkatanggal sa huli. Ang mga kapitbahay ay iisa lang ang sinasabi. Si Rafael ay isang mabuti at mapagmahal na ama. Napabuntong hininga si Helena. Kung ganoon, bakit mayroon siyang pakiramdam na may mali? Ang pagdududa
ay parang isang tinik na nakabaon sa kanyang puso. May tumawag po kanina, ma'am, sabi ni Leo. Isang Patrick Del Mundo. Siya daw po ang dating amo ni Mr. Santos. Nais niya raw po kayong makausap. May mahalaga daw po siyang sasabihin. Kumunot ang noo ni Helena. Ang amo na nagsisanti sa kanya? Anong kailangan nito? Papasukin mo siya. Utos niya. Ilang sandali pa, pumasok ang isang lalaking nasa edad 40, disente ang pananamit, ngunit may itsurang hindi mapagkakatiwalaan. May kung anong hindi tama sa lalaking ito. Good morning po, Ma'am Tavares, bati ni Patrick, nag-aalangan ng ngumiti. Salamat po sa pagtanggap ninyo sa akin. Hindi ngumiti si Helena. Ano ang kailangan mo, Mr. Del Mundo? Gusto ko lang po sanang makatulong, sabi ni Patrick, umupo ng alukin ni Helena. Nabalitaan ko po ang sitwasyon at nababahala po ako para sa inyo. Tumaas ang isang kilay ni Helena. Nababahala? Opo, kasi po si Rafael. Masipag naman po siyang tao. Magaling na mekaniko, panimula ni Patrick. Pero may mga pagkakataon po na naliligaw siya ng landas. Nakinig lang si Helena. Ang mga mata niya ay matalas na sumusuri. Sa bawat kilos ni Patrick, nagpatuloy ang lalaki. Ilang buwan po ang nakalipas, may mga nawawalang piyesa sa talyer. Maliliit na bagay lang naman po. Hindi ko na sana papansinin, pero isang araw, nahuli po siya ng isa kong tauhan na nagbebenta nito sa labas. Nanatiling walang ekspresyon ng mukha ni Helena, ngunit sa loob niya, nagsimulang tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Hindi ko na po siya ipinulis, sabi ni Patrick na parang siya pa ang naawa. May anak po kasi. Pinalampas ko na lang po. Pero kinailangan ko na siyang tanggalin nang subukan niya ulit. Ayoko po sanang gawin, pero negosyo po ito. Ang kwento ay perpektong akma. Isang taong gipit. Isang taong kayang gumawa ng masama para sa pera. Ngayon, ang pagdududa ni Helena ay nagsisimula nang magkaroon ng mukha. Mukha ni Rafael Santos. Kaya po ako nandito, ma'am. Sabi ni Patrick, ang boses ay puno ng kunwaring pag-aalala. Para sabihin sa inyo na mag-ingat po kayo. Baka po hindi lang piyesa ang kaya niyang kunin kapag nagipit. Malinaw ang paratang. Pagnanakaw ng bata, kidnapping. Tumayo si Helena. Isang senyales na tapos na ang usapan. Salamat sa impormasyon, Mr. Del Mundo. Naintindihan ni Patrick. Tumayo na rin siya at nagpaalam. Ngunit bago siya tuluyang lumabas ng pinto, huminto siya at lumingon. Naalala ko lang po kasi, ma'am. Sabi niya na tila may biglang naalala. May isang yaya noon sa ospital kung saan nanganak ang anak ninyo, si Linda. Matagal na po siyang umalis doon pagkatapos ng sunog. Nakakausap ko pa minsan. Alam niyo po, marami siyang nakikita sa ospital. Marami siyang alam tungkol sa mga taong mapagsamantala. Pagkasabi noon, tuluyan na siyang umalis. Iniwan si Helena sa isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa anumang sigaw. Pagkaalis ni Patrick, agad na tinawagan ni Helena si Leo. Leo, alamin mo kung may katotohanan ang sinabi ni Del Mundo tungkol sa pagnanakaw. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Leo. Ma'am, walang anumang ulat sa pulisya, pero kinumpirma po ng talyer na biglaan ang pagkatanggal sa kanya. Sa mismong araw na dinala niya sa ospital ang bata. Napapikit si Helena. Ang detalye ay tila nagpapatibay sa kwento ni Patrick. Isang desperadong ama, isang kasaysayan ng pagnanakaw, at ngayon, isang bagong pangalan, Linda. Mayroong isang maliit na sinag ng pag-asa sa puso ni Rafael. Matapos ang tawag mula sa assistant ni Ma'am Helena, pakiramdam niya ay may nakikinig na sa kanya. Magpapaliwanag siya, sasabihin niya ang buong katotohanan. Tiyak na maiintindihan siya nito. Naglinis siya ng kanilang munting silid, inayos ang mga gamit, at inihanda ang sarili sa posibleng pag-uusap. Ngunit lumipas ang buong umaga,
na walang kasunod na tawag. Nagsimula na naman siyang kabahan. Kinailangan niyang lumabas para bumili ng kaunting pandesal para may laman ang kanyang tiyan. Pagdating niya sa tindahan ni Aling Nena, naramdaman niya agad ang kakaibang lamig sa paligid. Si Aling Nena, na dati laging nakangiti sa kanya, ay hindi siya tiningnan sa mata. "Pabili po ng 5 pisong pandesal," sabi ni Rafael. Walang imik na inabot ni Aling Nena ang supot. Nang iaabot na ni Rafael ang bayad, bigla nitong itinaas ang kanyang cellphone at ipinakita sa kanya. "Ano to, Rafael?" tanong nito. Ang boses ay matigas. Sa screen ng cellphone, nakita ni Rafael ang kanyang mukha. Isang litratong kuha, marahil sa labas ng ospital, malabo at tila kinunan ng patago. Sa tabi nito ay isang malaking headline mula sa isang hindi pamilyar na news website. Amang nagpapanggap, ginagamit ang may sakit na anak para mangikil sa isang kilalang pamilya. Nanginig ang kanyang mga kamay. Binasa niya ang ilang linya ng artikulo. Nakasulat doon ang tungkol sa isang mahirap na mekaniko na natuklasan ang pinagmula ng kanyang ampon at ngayon ay gumagawa ng isang drama para makakuha ng pera mula sa mayamang lola nito. Hindi ito totoo. Aling Nena, hindi po totoo yan. Kasinungalingan po yan. Sabi ni Rafael, ang boses ay nanginginig. Ngunit ang mga mata ni Aling Nena ay puno na ng pagdududa. Ang usok, Rafael, ay hindi basta-basta lumalabas kung walang apoy. Kinuha niya ang bayad at tumalikod na ito. Iniwan siyang nakatayo roon na parang binuhusan ng kumukulong tubig. Habang naglalakad siya pabalik sa kanilang bahay, bawat bintanang madaanan niya ay tila may mga matang nakatingin. Ang mga kapitbahay na dati bumabati sa kanya ay nagbubulungan na lang ngayon. Naririnig niya ang mga salita. Kawawa naman ang bata. Mukha pa namang mabait. Pera talaga. Bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Pumasok siya sa kanyang silid at isinara ng malakas ang pinto. Napasandal siya rito, humihingal na parang katatapos lang tumakbo sa isang mahabang karera. Galit, takot, pagkalito. Naghahalo-halo ang lahat sa loob niya. Sino ang gumawa nito? Sino ang may ganitong galit sa kanya para sirain siya ng ganito? At bigla, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Patrick Del Mundo. Siya lang ang nakakaalam. Siya ang may motibo. Ito ang ganti niya sa kanyang pag-alis. Ngunit ang galit ay mabilis na napalitan ng takot. Hindi ito simpleng ganti. Isa itong planadong pag-atake para sirain hindi lang ang kanyang pangalan, kundi ang tiwala na maaaring ibigay sa kanya ni Ma'am Helena. Kinuha niya ang kanyang cellphone, nanginginig ang mga kamay. Kailangan niyang makausap si Ma'am Helena. Kailangan niyang ipaliwanag ang panig niya bago pa man tuluyang malason ng kasinungalingan ang isip nito. Hinanap niya ang numero ng assistant nito na tumawag sa kanya. I-denial niya ito. 1 ring, 2, 3. At pagkatapos, ang boses mula sa operator. "The number you have dialed is currently not in service. Please try your call later." Sinubukan niya ulit. Ganoon pa rin. Sinubukan niya sa pangatlong beses, pero wala na. Tila blinok na siya. Napaupo siya sa sahig. Ang likod ay nakasandal sa pinto. Pakiramdam niya ay nagsasara ang mga pader sa paligid niya. Ang mga bulungan mula sa labas ay tila mga multong bumubulong sa kanyang tainga. Naniwala na si Ma'am Helena. Naniwala ito sa mga kasinungalingan. Wala siyang kalaban-laban. Paano niya lalabanan ang isang taong may pera at impluwensya tulad ni Patrick? At paano niya haharapin ang isang babaeng kasing yaman at kasing kapangyarihan ni Helena Tavares na ngayon ay tiyak na galit sa kanya? Ang pinakamahalaga sa lahat, paano si Isabela? Nasa ospital ang kanyang anak, mag-isa. At siya, ang tatay na nangakong poprotekta rito, ay nakakulong sa sarili niyang takot at kawalan ng pag-asa. Bigla, isang malakas at sunod-sunod na katok sa pinto
ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Hindi ito katok ng isang kapitbahay. Ito ay may bigat, may awtoridad. Dahan-dahan siyang tumayo. Sumilip siya sa maliit na butas ng kanilang dingding na yero. Nakita niya ang 2 pulis na nakauniporme. At sa tabi nila, isang babaeng seryoso ang mukha. May dalang folder at ID na nakasabit sa leeg. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nanginginig niyang binuksan ang pinto. Rafael Santos? Tanong ng isang pulis. Ang boses ay walang emosyon. Tumango lang si Rafael, hindi makapagsalita. Ang babae ay humakbang pasulong. Mr. Santos, ako po si Mrs. Reyes mula sa Department of Social Welfare and Development, sabi nito. May ipinakita itong isang papel. Nandito po kami dahil sa isang ulat tungkol sa kapakanan ng batang si Isabela. Ang balita ay parang isang sampal. Dinala ni Leo ang isang tablet sa loob ng opisina ni Helena. Ang mukha nito ay seryoso. Ma'am, kailangan niyo pong makita ito. Isang salita lang ang nabasa ni Helena sa headline, pangingikil, at naramdaman na niya ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Habang binabasa niya ang bawat salita ng artikulo, ang kamay niya ay dahan-dahang napakuyom sa gilid ng kanyang mesa. Ang mga kasinungalingan, ang mga paratang, ang litrato ni Rafael na tila isang kriminal. Ito na ba yon? Ito na ba ang patunay na tama ang kanyang mga pagdududa? Sino ang naglabas nito? Tanong ni niya, ang boses ay delikadong kalmado. Isang online tabloid po, ma'am. Mukhang may nag-leak ng impormasyon. Sagot ni Leo. Isang pangalan lang ang nasa isip ni Helena. Patrick Del Mundo. Ngunit ang tanong ay, nagsasabi ba si Patrick ng totoo? O siya ang may pakana ng lahat ng ito? Ang isip niya, nasanay sa mga komplikadong negosasyon at pagbabasa ng mga tao, ay nahihirapang timbangin ang katotohanan. Pagkatapos, ay naalala niya ang huling sinabi ni Patrick. Isang pangalan, Linda. Leo, utos niya, tumatayo. Hanapin mo ang yaya na nagngangalang Linda, yung dating nagtrabaho sa St. Jude's Hospital nung ipinanganak si Sofia. Gamitin mo lahat ng koneksyon natin. Hanapin mo siya ngayon. Hindi nagtagal ang puwersa ng Tavares Group. Sa loob lang ng ilang oras, natunto nila si Linda. Nakatira na ito sa isang maliit na probinsya sa Laguna. Pumayag itong makipagkita. Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop sa kalagitnaan ng Maynila at Laguna. Si Linda ay isang babaeng mukhang pinagdaanan na ng panahon. May mga guhit ng pag-aalala sa mukha. Unang tingin pa lang ni Helena, alam niyang may itinatago ito. Salamat sa pagpunta mo, Linda. Panimula ni Helena. Pinanatiling propesyonal ang boses. Wala po iyon, Ma'am Tavares, sabi ni Linda. Hindi makatingin ng diretso. Gusto ko lang malaman kung may naalala ka noong gabi, kung kailan ipinanganak ang apo ko. Biglang naging balisa si Linda. Nanginginig ang mga kamay nito habang hinahawakan ang tasa ng kape. Matagal na po iyon, ma'am. Subukan mong alalahanin, mariing sabi ni Helena. Huminga ng malalim si Linda at pagkatapos, nagsimula siyang magkwento. Isang kwentong perpektong hinabi. May naalala po akong isang lalaki. Sabi niya, ang boses ay halos pabulong na. Isang mekaniko po yata. Madumi ang damit. Palakad-lakad po siya sa labas ng nursery. Kakaiba po ang kilos niya. Nakinig lang si Helena. Ang puso niya ay bumibilis. Tinanong ko po siya kung sino ang kailangan niya. Nagpatuloy si Linda at ngayon, nagsimula ng mamasa ang kanyang mga mata. Pero hindi po siya sumagot ng diretso. Ang dami niyang tanong. Kung sino-sino daw po ang mga mayayamang pamilya na nandoon. Kung mahigpit daw po ba ang security. Bawat salita ni Linda ay tila isang piraso ng puzzle na bumubuo sa isang larawang ayaw makita ni Helena. At pagkatapos po ng sunog, hindi ko na po siya nakita. Humikbi si Linda. Natakot po ako, ma'am. Kaya po ako umalis. Akala ko po ay may kinalaman siya sa nangyari.
Ang mga luha ni Linda ay tila totoo. Ang takot sa kanyang boses ay nakakahawa. Ang kwento niya ay perpektong tugma sa kwento ni Patrick at sa isinulat sa balita. Tapos na, wala nang duda. Si Rafael Santos ay isang manloloko, isang halimaw na nagkubli sa likod ng maamong mukha. Ginamit niya ang kahirapan, ginamit niya ang isang inosenteng bata, at ginamit niya ang pinakamasakit na bahagi ng buhay ni Helena para sa kanyang pansariling interes. Ang pagkabigo ay parang lason na kumalat sa buong sistema ni Helena. Napalitan ito ng sakit at pagkatapos ay ng isang malamig at matinding puot. Bumalik siya sa kanyang opisina, ang isip ay blanko. Nakita niya sa ibabaw ng kanyang mesa ang isang litrato na ipinadala ni Leo kanina, isang candid shot ni Rafael at Isabela sa ospital. Si Rafael ay nakangiting nakatingin sa natutulog na bata. Ang pagmamahal sa kanyang mga mata ay hindi maikakaila. Tinitigan niya ito. Ang ngiting iyon, kasinungalingan din ba? Sa isang mabilis na kilos, itinabig niya ang picture frame. Bumagsak ito sa sahig. Ang salamin ay nabasag at kumalat. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi na para tawagan si Leo. Para tawagan ang kanyang personal na abogado. Nang sagutin nito ang tawag, ang boses ni Helena ay kasing lamig ng yelo. Gawin ang lahat para maprotektahan ang apo ko, utos niya. Kahit pa ang ibig sabihin niyan ay alisin siya sa poder ng lalaking iyon. Ang himpilan ng pulisya ay malamig at walang pakiramdam. Dinala si Rafael sa isang maliit na kwarto para sa pagtatanong. Isang lamesa at 3 upuan lang ang laman nito. Ang amoy ng lumang papel at kape ay nanunuot sa hangin. Umupo siya. Ang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng lamesa. Sa tapat niya ay isang pulis na walang emosyon ng mukha. Rafael Santos. Simula ng pulis, binabasa ang isang papel. Saan mo unang nakita ang batang si Isabela? Sinabi ni Rafael ang totoo. Ikinuwento niya ang tungkol sa sunog, ang yak ng sanggol, ang babaeng walang malay. Ikinuwento niya kung paano nila inalagaan ni Maria ang bata na parang tunay na anak. Ngunit sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, ang mga mata ng pulis ay lalong nagiging puno ng pagdududa. Kaya sinasabi mo na aksidente lang ang lahat? Tanong ng pulis. May bahid ng pangungutya sa boses. Aksidenteng natagpuan mo ang isang sanggol? At aksidenteng apo pala siya ng isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas? Magkano ba ang hinihingi mo, Mr. Tos? Wala po. Wala po akong hinihingi. Giit ni Rafael. Ang boses ay nagsisimula ng masira. Nag-aalala lang po ako sa anak ko. Ang anak mo? Tumawa ang pulis. Hindi mo siya anak. At sa ngayon, Mr. Santos, ikaw ang pangunahing suspect sa kasong kidnapping. Kidnapping. Ang salitang iyon ay parang isang malakas na suntok na nagpatigil sa kanyang paghinga. Hindi maaari. Hindi po totoo yan. Sigaw niya na patayo. Mahal na mahal ko ang batang yon. Umupo ka. Sigaw ng pulis. Napilitan siyang umupo. Ang lakas ay tila nawala sa kanyang mga tuhod. Samantala, sa labas ng kwarto, ang babae mula sa DSD, si Mrs. Reyes, ay kinakausap ang kanyang mga kasama. Pagkatapos ng ilang oras ng walang saysay na pagtatanong, pinakawalan si Rafael, ngunit may isang matinding babala. Under investigation ka pa rin. Huwag kang aalis ng syudad. Paglabas niya ng himpilan, pakiramdam niya ay mas matanda siya ng 10 taon. Ang araw ay tirik na tirik, ngunit para sa kanya, ang buong mundo ay madilim. Ang pinakamasakit na bahagi ay hindi pa dumarating. Pag-uwi niya, nag-aabang sa labas ng kanyang barong-barong si Mrs. Reyes. Mr. Santos, sabi nito. Ang boses ay formal, ngunit may bahid ng awa. Dahil sa bigat ng mga akusasyon laban sa inyo, kailangan naming tiyakin ang kaligtasan ni Isabela. Nagsimulang kumabog ng malakas ang puso ni Rafael. Anong ibig niyong sabihin?
Habang isinasagawa ang investigasyon, paliwanag ni Mrs. Reyes, umiiwas ng tingin. Si Isabela ay pansamantalang mananatili sa pangangalaga ng DSWD. Dadalhin namin siya sa isang shelter kung saan siya ay ligtas at maalagaan. Hindi, 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 hindi. Hindi po kayo pwede. Pakiusap ni Rafael. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Anak ko po siya. Kailangan niya ako. Iyon po ang batas, Mr. Santos. Malumanay ngunit matatag na sabi ni Mrs. Reyes. Para din po ito sa kanya. Sa utos ni Mrs. Reyes, 2 social worker ang nagtungo sa ospital para sunduin si Isabela dahil wala siyang karapatan, wala siyang nagawa, kundi sumunod at maghintay sa labas ng DSWD office. At pagkatapos, nakita niya ito. Lumabas si Isabela, hawak ng isang social worker. Gising na ito, ngunit ang mga mata ay namumugto at hinahanap siya. Tatay! Sigaw ni Isabela nang makita siya. Tatay! Sinubukan nitong kumawala at tumakbo palapit sa kanya, ngunit hinawakan ito ng social worker. Tumakbo si Rafael palapit. Anak! Isabela! Hinarang siya ni Mrs. Reyes. Mr. Santos, wag niyo na pong pahirapan ang bata. Niyakap niya ang binti ni Mrs. Reyes. Ma'am, parang awa niyo na po. Wag niyo siyang kunin sa akin. Nagmamakaawa po ako. Ngunit huli na ang lahat. Isinakay si Isabela sa isang puting van. Ang maliit na mukha nito ay nakadikit sa bintana. Ang mga kamay ay nakatukod sa salamin. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Tatay! Tatay! Ang huling narinig niya bago umandar palayo ang sasakyan. Naiwan si Rafael, nakaluhod sa semento. Talunan. Ang anak niya. Ang buhay niya. Ang lahat sa kanya. Nawala. Umuwi siya sa kanilang bahay na ngayon ay isa ng seldang walang rehas. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng alaala ni Isabela. Ang amoy ng kanyang damit. Ang maliit na unan sa kanilang banig. Ang drawing na nakadikit sa pader. Umupo siya sa sahig, sa gitna ng lahat ng ito, at niyakap ang isang maliit at luma ng damit ni Isabela. Doon, sa katahimikan ng kanyang nawasak na mundo, humagulgol siya, isang iyak na walang tunog, isang iyak ng isang amang kinuhaan ng lahat. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nanginginig niyang sinagot ito. Hello? Isang pamilyar at nakakakilabot na boses ang kanyang narinig. Ang boses na nagsimula ng lahat ng ito, ang boses ni Patrick Del Mundo. O, kamusta ka na, Rafael? Sabi nito, may halong panunuya. Narinig ko ang balita. Nakakalungkot. Nanigas si Rafael. May isang payo lang ako sa'yo, sabi ni Patrick. Ang boses ay biglang naging malamig at mapanganib. Kung gusto mong makita ulit ang anak mo, lumayo ka kay Helena Tavares. Pinili ni Helena ang pinakamagandang private room sa ospital para kay Isabela. Malinis ito, maliwanag, at puno ng mga bagong laruan na kaya nitong hilingin. Lahat ng comfort na kayang bilhin ng pera ay naroroon. Ngunit ang comfort na hinahanap ng bata ay hindi nabibili. Pumasok si Helena sa kwarto. Gising si Isabela, nakaupo sa kama at yakap-yakap ang isang luma at medyo kupas ng unan. Ito ang nag-iisang bagay na dinala nito mula sa bahay ni Rafael. Hello, Isabela! Malumanay na sabi ni Helena, pilit nang ngumingiti. Ako ang Lola Helena mo. Ang mga mata ng bata ay malungkot. Tumingin ito sa kanya, pagkatapos ay sa paligid ng kwarto. Lola? Tanong nito sa isang maliit na boses. Nasaan po si tatay? Ang simpleng tanong na yon ay parang isang dagang tumusok sa puso ni Helena. Ang tatay mo ay may inaasikaso lang. Babalik din siya. Isang kasinungalingan. Gusto ko po si tatay, sabi ng bata. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa.
Umupo si Helena sa gilid ng kama at itinuro ang isang malaking teddy bear. Gusto mo ba yan? Pwede mo siyang yakapin. Umiling si Isabela. Gusto ko po si tatay. Sinubukan ni Helena ang lahat. Mga manika, coloring books, tsokolate. Ngunit sa bawat alok niya, iisa lang ang sagot ng bata. Nasaan po si tatay? Babalik po ba si tatay? Pakisabi po kay tatay, umuwi na siya. Umalis si Helena sa kwarto na may bigat sa dibdib. Napasandal siya sa pader sa labas. Ang isip ay lumilipad. Ang pagmamahal ng bata para kay Rafael ay totoo. Hindi iyon kayang ituro. Hindi iyon kayang pikein. Hindi magtugma ang bata sa kwento ng isang halimaw. Bumalik siya sa kanyang opisina. Gulong-gulo. Gusto niyang maniwala sa ebidensya, sa testimonya ni Linda, sa mga sinabi ni Patrick. Pero ang mga mata ni Isabela, ang mga mata nitong puno ng pagmamahal at paghahanap, iyon ang ebidensyang hindi niya kayang baliwalain. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong ni Leo, napansin ang kanyang pagkabalisa. Hindi ko alam, Leo. Hindi ko na alam. Sagot niya, napahilamos sa kanyang mukha. Pinapakinggan ko po ulit ang recording ng interview natin kay Linda. Sabi ni Leo, nakakunot ang noo habang nakatingin sa kanyang laptop. May isang bagay po kasi na hindi ako mapakali. Ano yon? Sandali lang po. Muling pinakinggan ni Leo ang isang bahagi ng recording. Itinaas niya ang volume. Narinig ni Helena ang nanginginig na boses ni Linda. Nakita ko po siya, ma'am. Ang dumi ng damit niya. Nakasuot po siya ng jacket na may tatak na Raptor Motors sa likod. Itinigil ni Leo ang recording. Raptor Motors ulit niya. Tumingin siya kay Helena. Ma'am, ang sunog po sa bodega ay nangyari halos 7 taon na ang nakalipas. Tama po ba? Tumango si Helena. Oo, 7 taon. Mabilis na nag-type si Leo sa kanyang laptop. Ilang segundo lang, humarap siyang muli kay Helena. Ang mga mata ay nanlalaki. Ma'am, sabi ni Leo, ang boses ay puno ng pagkadiskubre. Ang kumpanyang Raptor Motors. Itinatag po ito 5 taon pa lang ang nakalipas. Natigilan si Helena. Imposible. Imposibleng nakita ni Linda ang isang jacket na may tatak na hindi pa umiiral noong panahong iyon. Isang butas. Isang maliit, ngunit hindi maikakailang butas sa perpektong kwento. Tumayo si Helena. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila biglang kumulo. Ang pagdududa ay bumalik, mas malakas, mas matalas. Ngunit ngayon, hindi na ito nakatutok kay Rafael. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang mga kamay niya ay hindi na nanginginig. Ang mga ito ay matatag. Bago pa man siya makapag-dial, tumawag na si Leo. Ma'am, may mali. Sabi ni Leo sa kabilang linya, ang boses ay apurado. Nagsisinungaling si Linda. At sa tingin ko may kinalaman si Patrick Del Mundo dito. Isang pangungusap lang yon, ngunit para kay Helena, ito ang naging mitya na sumilab sa lahat ng kanyang natitirang pasensya at pagtitimpi. Hindi lang siya nagsisinungaling, Leo. Sabi ni Helena, ang boses ay kasing talim ng bagong hasang kutsilyo. Ginawa nila akong tanga. Ang Helena Tavares na kaharap ni Leo ngayon ay hindi na ang nagdadalamhating lola. Ito na ang CEO, ang babaeng nagtayo ng isang imperyo mula sa wala. Ang babaeng hindi uurong sa anumang laban. Gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Linda. Utos niya. Lahat ng koneksyon niya, lahat ng transaksyon sa bangko niya sa nakalipas na linggo. Bawat text message, bawat tawag. Gamitin mo ang cyber forensics team. I don't care what it takes. At si Patrick Del Mundo? Dagdag niya, ang mga mata ay nag-aapoy. Halongkatin ninyo ang buong buhay niya. Simula sa araw na ipinanganak siya hanggang sa almusal niya kaninang umaga. Gusto kong malaman kung saan siya kumukuha ng pera, sino ang mga kausap niya, at kung ano ang ginawa niya 7 taon na ang nakalipas. Ang buong puwersa ng Tavares Group ay gumalaw na parang isang perpektong makina.
Ang mga pinakamagagaling na imbestigador at abogado na kayang bayaran ng pera ay nagsimulang kumilos. Ang unang bumagsak ay si Linda. Sa loob lang ng ilang oras, natuklasan ng forensics team ang isang digital trail. Isang malaking cash deposit sa bank account ni Linda, 200,000 piso na pumasok isang araw pagkatapos ng kanilang pagkikita. Ang nagdeposito, isang taong hindi kilala. Pero ang lokasyon ng ATM kung saan ginawa ang transaksyon ay nasa iisang gusali lang kung nasaan ang opisina ni Patrick Del Mundo. Sunod-sunod na ang ebidensya. Mga text messages sa pagitan ni Linda at isang unregistered number nag-uusap tungkol sa isang kasunduan. Ang unregistered number na yon ay natunto nila sa isang burner phone na binili sa isang maliit na tindahan. Malapit sa talyer ni Patrick. Habang nangyayari ito, ang isa pang team ay naghahalongkat sa nakaraan ni Patrick. At doon, sa mga lumang payroll records ng St. Jude's Hospital, nakita nila ang isang bagay na nagpakilabot kay Helena. "Ma'am," sabi ng head investigator sa telepono, "si Patrick Del Mundo, hindi lang siya dating may-ari ng talyer. 7 taon na ang nakalipas bago siya nagtayo ng sarili niyang negosyo. Isa siyang maintenance staff sa St. Jude's. Parang isang malamig na kamay ang humaplos sa batok ni Helena. Nandoon siya nung gabi ng sunog." "May isa pa po, ma'am," sabi ng investigador. "May nakuha kaming kopya ng logbook mula sa security guard na naka-duty noong gabi na yon. Ang guard ay namatay na po sa katandaan. Pero bago siya namatay, may isinulat siya sa huling pahina ng kanyang report." "O ano ang nakasulat?" tanong ni Helena, kinakabahan. "Isang pangungusap lang po. Pinagsususpetsahan ko ang kilos ni Del Mundo sa maintenance. Palaging paikot-ikot malapit sa nursery bago ang sunog. Iyon na, ang huling pako sa kabaong." Napasandal si Helena sa kanyang upuan, nanginginig sa galit. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi ito tungkol sa pangingikil. Ito ay isang cover-up. Isang masalimuot at malupit na cover-up na tumagal ng 7 taon. At si Patrick Del Mundo ang nasa gitna ng lahat. Tinitigan ni Helena ang makapal na folder ng mga ebidensya na nasa kanyang harapan. Ang mga bank statement, ang mga text messages, ang kopya ng lumang logbook. Ang lahat ng ito ay sumisigaw ng isang katotohanan. Si Rafael Santos ay inosente. At siya, si Helena Tavares, ay naging instrumento para sirain ang buhay ng nag-iisang tao na nagmahal at nag-alaga sa kanyang apo. Ang bigat ng kanyang pagkakamali ay halos dumurog sa kanya. Ngunit hindi ito ang oras para sa pagsisisi. Ito ang oras para sa hustisya. Tumayo siya, puno ng determinasyon. Kinuha niya ang kanyang coat. "Leo?" tawag niya. Ang boses ay matatag. "Ihanda mo ang mga abogado. I-turn over lahat ng ebidensyang ito sa NBI. Siguraduhin mong walang takas si Patrick Del Mundo." Tumango si Leo. "At ihanda mo ang sasakyan," dagdag ni Helena. Ang mga mata ay nakatutok sa labas ng bintana sa direksyon kung nasaan ang eskinita ni Rafael. Pupuntahan natin si Rafael. Ang hangin sa eskinita ay mabigat at puno ng tensyon. Matapos ang tawag kagabi, alam ni Rafael na hindi pa tapos si Patrick. Alam niyang babalik ito. Kaya naman nang may kumatok sa kanyang pinto kaninang umaga, hindi na siya nagulat. "Mukhang kailangan nating mag-usap, kaibigan," sabi ni Patrick. Itinulak ng bahagya ang pinto at pumasok sa loob. Ang kaibigan ay puno ng lason. "Anong kailangan mo?" tanong ni Rafael na natiling nakatayo. Hindi niya ipapakita ang takot. Tumawa si Patrick. Inililibot ang tingin sa maliit at sira-sirang silid. "Wala naman. Gusto ko lang siguraduhin na nagkakaintindihan tayo. Ang usapan ay simple lang, Rafael. Layuan mo si Helena Tavares. Kalimutan mo na ang bata at manahimik ka. Kapag ginawa mo yan, baka matulungan pa kitang makahanap ng bagong trabaho." "Hayop ka," mariing sabi ni Rafael.
Bakit mo to ginagawa? Anong kasalanan ko sa'yo? Ang nangiti ni Patrick ay nawala. Lumapit ito sa kanya. Ang muka ay ilang pulgada na lang ang layo. Ang kasalanan mo? Bulong nito. Ang boses ay puno ng galit. Ang kasalanan mo ay nasa maling lugar ka, sa maling panahon. Dinampot mo ang isang bagay na hindi sa'yo. At ngayon, sinisira mo ang lahat ng pinaghirapan ko. Hinawakan ni Patrick ang kwelyo ng damit ni Rafael. Intindihin mo to. Hindi mo alam kung sino ang binabangga mo. Isa ka lang basahan. Isang salita ko lang, mabubulok ka sa kulungan. Sa sandaling iyon, ang takot sa puso ni Rafael ay biglang napalitan. Napalitan ito ng isang nag-aalab na galit. Para kay Isabela. Para sa 7 taon ng pagmamahal na gusto nitong burahin. Hindi ako natatakot sa'yo, sabi ni Rafael. Ang mga mata ay matalim na nakatitig kay Patrick. Ngumisi si Patrick. Talaga lang ha? Akmang susuntukin na sana ni Patrick si Rafael nang biglang bumukas ang pinto sa likod nila. Isang malakas na tunog ng preno ng sasakyan ang narinig mula sa labas. Sunod-sunod, sabay silang napalingon. Nakatayo sa may pintuan si Helena Tavares. Ang kanyang muka ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Sa likod niya ay si Leo, at sa likod nila, 2 unipormadong pulis. Nanlaki ang mga mata ni Patrick. Agad niyang binitiwan ang damit ni Rafael at umatras. Ma'am Tavares, anong ginagawa niyo rito? Hindi siya pinansin ni Helena. Ang tingin nito ay nakatuon kay Patrick. Naglakad si Helena papasok. Ang bawat hakbang ay may bigat. Para siyang isang reyna na pumapasok sa teritoryo ng kaaway. Tapos na ang laro mo, Patrick. Malamig na sabi ni Helena. Natawa si Patrick, isang tawang pilit at kinakabahan. Hindi ko po kayo maintindihan, ma'am. Talaga? Tanong ni Helena. Itinaas niya ang isang kamay. Ibinigay ni Leo ang isang maliit na audio recorder at pinindot ang play. Biglang umalingaw-ngaw sa maliit na silid ang isang pamilyar na boses. Ang boses ni Linda. Binayaran niya po ako. 200,000. Sinabi niya sa akin ang lahat ng dapat kong sabihin tungkol sa jacket, sa mga tanong. Lahat po yun. Kasinungalingan. Utos po lahat ni Sir Patrick. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Patrick. Para siyang binuhusan ng isang drum ng yelo. Mga sinungaling. Sigaw niya. Hindi totoo yan. Frame up to. Mayroon pa, sabi ni Helena. Inilabas ni Leo ang isang folder at ipinakita ang kopya ng logbook ng security. 7 taon na ang nakalipas, sabi ni Helena. Ang boses ay mababa at puno ng puot. Nasa ospital ka, malapit sa nursery, bago sumiklab ang apoy na halos pumatay sa apo ko. Hindi! Hindi ako yan! Desperadong sigaw ni Patrick. Nagpapalinga-linga na parang isang hayop na nakulong. Ngunit huli na. Ang mga pulis ay pumasok na sa silid. Patrick Del Mundo, sabi ng isang pulis, inaaresto ka namin sa salang obstruction of justice, perjury at attempted murder. Habang pinupusasan si Patrick, ang kanyang mga mata ay puno ng galit na nakatitig kay Rafael. Hindi pa tayo tapos! Sigaw niya habang kinakaladkad palabas. Natahimik ang buong silid nang makaalis na sila. Naiwan si Rafael at si Helena, nakatayo sa gitna ng gulo, sa gitna ng 7 taon ng kasinungalingan na sa wakas ay nabuwag. Dahan-dahang lumingon si Helena at sa unang pagkakataon, hinarap niya si Rafael. Wala na ang CEO, wala na ang reyna. Ang nakatayo sa harapan niya ay isang lola, puno ng pagsisisi at pasasalamat. Yumuko si Helena, isang malalim at taos-pusong pagyuko. Patawad, Rafael, sabi niya. Ang boses ay basag. Patawarin mo ako. Nakatayo si Rafael sa gitna ng kanyang silid, hindi makagalaw, habang pinoproseso ang mga salitang binitiwan ni Helena. Patawad. Isang salita na parang bumura sa lahat ng bigat, sa lahat ng sakit na naramdaman niya sa nakalipas na mga araw. Tumingin siya sa babae.
Hindi na niya nakita ang isang makapangyarihang CEO. Ang nakita niya ay isang ina, isang lola na puno ng pagsisisi. Bago pa man siya makasagot, umalis na si Helena kasama si Leo. Iniwan siyang muli sa katahimikan. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay hindi na nakakabingi. Ito ay may dalang pag-asa. Kinabukasan, nagbago ang lahat. Ang balita tungkol sa pag-aresto kay Patrick Del Mundo ay kumalat na parang apoy. Ngunit ang mas malaking balita ay ang press conference na ipinatawag ng Tavares Group. Napanood ito ni Rafael sa maliit na TV sa karinderya ni Aling Nena. Nakatayo si Helena Tavares sa harap ng napakaraming kamera at mikropono, matatag at walang takot. Nagsalita po ako sa inyo ngayon, panimula niya, upang itama ang isang malaking pagkakamali. Isang pagkakamali na halos sumira sa buhay ng isang mabuting tao. Ikinuwento niya ang lahat. Ang panloloko ni Patrick, ang kasinungalingan ni Linda. At pagkatapos, nagsalita siya tungkol kay Rafael. Si Mr. Rafael Santos ay hindi isang kriminal. Mariing sabi ni Helena, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bansa. Siya ay isang biktima. Higit pa riyan, siya ay isang bayani. Sa loob ng 7 taon, mag-isa niyang itinaguyod ang aking apo. Ibinigay niya rito ang isang tahanan, isang pamilya, at isang pagmamahal na hindi kayang tumbasan ng kahit anong halaga. Utang ko sa kanya ang buhay ng aking apo. Nakatitig lang si Rafael sa screen, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang mga tao sa karinderya na dati masama ang tingin sa kanya ay nakatingin na ngayon sa kanya ng may paghanga. Si Aling Nena ay lumapit sa kanya at hinawakan siya sa braso. Patawarin mo kami sa aming pag-iisip, Rafael. Ngumiti lang si Rafael, isang nangiting hindi pa niya naibibigay sa loob ng mahabang panahon. Kinahapunan, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit, may kumatok ulit sa kanyang pinto. Si Helena. Mag-isa lang siya ngayon. Pwede ba akong pumasok? Tanong nito. Tumango si Rafael at pinaupo ito sa nag-iisang upuang kahoy na meron siya. Nandito ako para tuparin ang pangako ko, sabi ni Helena. Inilapag nito ang isang folder sa maliit na lamesa. Ang kumpanya ay nangangailangan ng isang bagong technical supervisor para sa aming fleet of vehicles. Ikaw ang naiisip ko para sa posisyon. Kung tatanggapin mo. Natigilan si Rafael. Pero, ma'am, isa lang po akong ordinaryong mekaniko. Ikaw ang pinakamagaling na mekaniko na narinig ko, sabi ni Helena. At kailangan ko ng isang taong mapagkakatiwalaan ko. Pagkatapos, may inilabas si Helena na isang susi. Ito naman, sabi niya, ay para sa bago ninyong tirahan. Isang maliit na apartment malapit sa opisina, ligtas at disente, para hindi na mahirapan si Isabela. Tinitigan ni Rafael ang susi, ang trabaho, ang bahay, para itong isang panaginip. Ma'am, hindi ko po matatanggap yan, sabi ni Rafael nahihiya. Sobra-sobra na po ito. Hindi ito sobra, Rafael, sabi ni Helena. Ang mga mata ay seryoso. Kulang pa nga ito. Ito ang nararapat para sa inyo, para sa apo ko. Kinabukasan, sinundo sila ni Helena. Si Isabela, na pansamantalang kinuha ni Helena mula sa DSWD, ay agad na tumakbo at yumakap ng mahigpit kay Rafael. Tatay! Sabi ko na po babalik kayo. Niyakap ni Rafael ang kanyang anak at sa pagkakataong yon, lahat ng sakit ay tuluyan ng naghilom. Dinala sila ni Helena sa bagong apartment. Pagbukas ng pinto, isang bagong mundo ang bumungad sa kanila. Maliwanag, malinis, may mga bagong gamit, may isang kwarto na puno ng mga laruan para kay Isabela. Wow! Sigaw ni Isabela. Tumakbo papasok at niyakap ang isang malaking teddy bear. Tumingin siya kay Rafael, ang mga mata ay nagniningning. Ang ganda, tatay! Dito na po tayo titira? Napatingin si Rafael sa kanyang anak, sa kaligayahang hindi niya maipaliwanag.
At doon, sa gitna ng kanilang bagong simula, ang mga luhang matagal niyang pinigilan ay kusa ng bumagsak. Mga luha ng pasasalamat. Habang pinapanood sila, ngumiti si Helena. Isang tunay na ngiti. Lumapit siya kay Rafael. May isa pa pala, sabi niya. May inabot siyang isang brown envelope. Binuksan ito ni Rafael. Sa loob ay may mga papeles, mga legal na dokumento. Ito ang mga papeles para sa adoption ni Isabela. Paliwanag ni Helena. Kinabahan si Rafael. Huwag kang mag-alala. Mabilis na sabi ni Helena. Nakikita ang takot sa kanyang mga mata. Tingnan mong mabuti. Tiningnan ni Rafael ang papeles. May 2 linya para sa pirma sa ilalim ng guardians. Sa unang linya, nakasulat ang pangalan niya, Rafael Santos, Ama. Pagkatapos ay tiningnan niya ang pangalawang linya. Nakasulat doon, Helena Tavares, Lola. Kailangan nating parehong pumirma, sabi ni Helena. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating kulay abo na mundo ni Rafael ay napalitan na ng matingkad na mga kulay. Ang umaga ay hindi na nagsisimula sa tunog ng tumutulong bubong, kundi sa halakhak ni Isabela na naglalaro sa kanilang maliit ngunit komportableng sala. Hindi na amoy grasa at langis ang kanyang mga kamay, kundi amoy ng bagong lutong sinangag na inihahanda niya para sa almusal. Sa Tavares Group, si Sir Rafael ay iginagalang. Ang kanyang galing at dedikasyon sa trabaho ay mabilis na napansin. Hindi siya ang boss na naguutos lang. Siya ang leader na kasamang nagdudumi ang kamay. Natutunan niyang bitbitin ang kanyang sarili nang may kumpiyansa. Hindi na nahihiya sa kanyang pinanggalingan. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi nakikita sa labas. Ito ay nasa loob. Linggo ng hapon, isang perpektong araw sa Rizal Park. Ang sikat ng araw ay banayad at ang hangin ay sariwa. Nakatayo si Rafael sa ilalim ng isang puno. Pinapanood ang 2 pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Si Isabela, na ngayon ay malusog at bibo na, ay tumatakbo sa damuhan, hinahabol ang mga kalapati. Ang tawa nito ay musika sa kanyang pandinig. Sa tabi niya, nakaupo sa isang picnic blanket, si Helena. Wala na ang bakas ng isang malamig na CEO. Ang suot nito ay isang simpleng bestida. Ang buhok nito ay nakapusod lang. Ngumingiti ito habang pinapanood ang kanyang apo. Isa na lang siyang simpleng lola. Tatay, lola, tingnan niyo po. Sigaw ni Isabela. Itinataboy ang isang kumpol ng mga ibon. Tumawa si Helena. Mag-ingat ka, apo. Lumapit si Rafael at umupo sa tabi ni Helena. Inabutan niya ito ng isang baso ng juice. Salamat, Rafael, sabi ni Helena. Natahimik sila sandali, parehong pinapanood si Isabela. Hindi ko akalain na darating ang araw na ito. Basag ni Helena sa katahimikan. Na mararanasan ko pa ulit ito. Ang maging masaya. Tumingin si Rafael sa kanya. Ako rin po, ma'am. Helena na lang. Ngiti ni Helena. Pamilya na tayo. Ang salitang pamilya ay may kakaibang bigat. Hindi na ito tungkol sa dugo na dumadaloy sa kanilang mga ugat. Ito ay tungkol sa mga pinagsamahan, sa mga luhang ibinuhos, sa mga laban na pinagwagian ng magkasama. Lumapit si Isabela, humihingal at pinagpapawisan. Sumampa ito sa kandungan ni Rafael, pagkatapos ay yumakap sa leeg ni Helena. Niyakap niya silang 2 ng sabay. Mahal ko po kayo, sabi ng bata sa gitna nila. Naramdaman ni Rafael ang pag-init ng kanyang mga mata. Naramdaman din niya ang kamay ni Helena na marahang tumapik sa kanyang likod, isang kilos ng pag-unawa at pagdamay. Tumingala siya sa papalubog na araw sa Manila Bay. Ang kulay kahel na liwanag ay nagbibigay ng ginintuang sinag sa mukha ng kanyang anak at sa mukha ng babaeng nagbigay sa kanila ng pangalawang pagkakataon. Naalala niya ang ulan, ang bagyo, ang pakiramdam na mag-isa laban sa buong mundo. Hindi niya akalain na ang pinakamatinding unos sa kanyang buhay ang siyang magdadala sa kanya sa pinakapayapang
dalampasigan. Hindi na mahalaga kung saan nanggaling si Isabela. Hindi na mahalaga kung sino ang kanyang mga tunay na magulang. Dahil dito, sa parkeng ito, sa ilalim ng papalubog na araw, sila ay buo. Siya si Rafael, isang ama. Si Helena, isang lola. At si Isabela, isang anak at apo, minamahal ng walang hanggan. Tumingin si Rafael kay Helena at ngumiti. Isang ngiting malaya sa anumang pait ng nakaraan, isang namingiting puno ng pasasalamat para sa kasalukuyan, at isang ngiting puno ng pag-asa para sa hinaharap. Naintindihan niya ngayon, ang pamilya ay hindi nakikita sa dugo. Hindi ito sinusukat sa yaman o sa apelyido. Ang pamilya ay nasa puso. Isang pusong handang sumuong sa apoy, handang magpatawad, at handang magbigay ng tahanan. Isang pusong handang manatili at ipagtanggol ka hanggang sa huli.